Magandang araw mga kabayan. So ayan, may pupuntahan tayo. Hi po, so ayan nga, gumayan nga po ako kasi may pupuntahan kami ni tatay. So naglagay lang po tayo ng pampaganda dyan para gumandaman tayo kahit konti sa pupuntahan natin. So hindi tayo haggard, di ba? So ayan po, yung gamit ko po ay Honest Glow. So ginaganyan ko po yung ilong ko, baka tumangos pa, di ba? So ganyan na po yung ginagawa ko sa mukha ko kasi naging concern na po ako sa mukha ko nung simula na nandito ako. So sa mga nakakilala sa akin, alam nyo kung gaano ako kung walang kakir sa mukha ko. So, yan yun po yung ginagamit ko. Naglalagay din ako ng Nivea. Yan po ay paubos na rin. Baka may gusto mag-sponsor dyan, Nivea. Baka naman. So, di ba? Sa mukha ko lang talaga yan nilalagay. So, isang taon higit ko na yung ginagamit. May laman pa rin siya. Ganyan po yung ginagawa ko sa mukha ko kasi para gumanda-ganda man tayo kahit papano, di ba? So, nawala-wala na po yung mga wrinkles-wrinkles natin sa ganyang paraan. Kaso lang, syempre, tinatamad tayo kasi sa daming gawain sa bahay. So, hindi na natin naaasikaso. So, pansin nyo yung buhok ko, basa pa yan. So, tinatali ko yan pagkatapos maligo, tinatali ko na agad. So, may technique pala dyan paano magsuklay ng maayos. So, unahin nyo yun sa baba bago sa taas kasi para mawala na yung gusot-gusot sa baba kung uunahin sa baba. Ganyan lang po, itatali din natin uli yan. Photo pa rin kasi kay tatay kasi bawal talaga magpakita ng buhok. Ewan namin kung bakit. Kasi alam ko kasi traditional talaga si tatay na Islam. So ayaw niya na nagpapakita talaga ng buhok. So ayan nga, nag-abaya na rin tayo, gumayag na rin tayo. So yan yung paborito kong abaya. Dumating ako dito, yan na yung suot ko hanggang ngayon. Ganyan pa rin hanggang pag-uwi ko. Hindi ko alam kung iuwi ko pa rin yan. So ayan nga po ay hindi naman kasi laging ginagamit yung abaya dito. Paminsan-minsan naman din ako umaalis. Minsan isang taon bago umalis. Siyempre nagdala tayo ng alcohol kasi yan yung power natin. Inamoy-amoy ko kasi pag nahihilo ako sa sasakyan, yan yung ginagamit ko. Kasi wala naman kasing bonamin dito pag umaalis. So ayan, susuotin natin yung sandal na bigay ni nanay. So ayan, sana all may binibigay, diba? So yung bag din ni nanay, siya din nagbigay niyan. At lalo na susuotin din natin yung bigay niyang relo, di ba? Ayaw kasi ni nanay na nakikita yung mga katulong niya na mukhang katulong. So gusto niya mukhang madandid tayo. So ayan, palis na nga kami niyan. So ayan, hindi ko alam kasi sabi ni tatay mag-alay lakad daw pala kami. So dahil malapit lang po yung agency dito, yan, maglalakad po kami ni tatay. So nasa unahan talaga siya. So malapit lang talaga siya. Kaso lang, syempre, kailangan din natin mag-exercise kahit papano. At syempre, naging malaking bagay na rin to sa akin kasi nakalabas din ako kahit papano, nakalanghap ng sariwang hangin. So malapit nga pala kami dito sa town. So ayan, nagpapansin nyo, maraming mga halaman sila dyan. Mahilig din sila sa bulaglag dito, mas lalo si tatay. Mahilig talaga sa bulaglag si tatay dito. Yan yung mga nadaanan namin kanina. So naglalakad lang talaga kami. So hinahayaan lang ako ni tatay na sa likod ako. Tapos yan, may marami tayong nadadaanan ng mga bahay na may sasakyan. Halos yung mga pader talaga dito is matataas talaga. So, hindi nyo po pwede makita yung mga kapitbahay dito. Kung sino yung kapitbahay mo, bawal magchikahan dito. So, ang ginagawa nila dito is sinatatay kasi may mga barkada siya dito. Okay, may mga special day sila para sa barkadahan nila. May mga meet up din sila, nagde-date sila ng magbabarkada. So, ayan, ito na nga yung palabas. So, fast forward na lang tayo para hindi kayo mahihirapan sa video natin. So, ayan, nakarating na nga tayo sa highway. So, malapit lang po talaga kami sa town dito. Yan, papasok na tayo sa agency niyan. So, hindi ganong kita yung mga pangalan. So, ayan nga, si tatay nasa unahan ko. Ang dami talagang magagandang tanawin dito sa mga bilihan. So, hanggang tingin-tingin lang tayo, diba? Yung mga chandelier, yung mga halawa or mga tsokolata dito. Kaya pala marami nagdadala ng tsokolata dito sa bahay kasi malapit pala talaga yung bilihan dito. Papasok na tayo sa agency niyan. Paloob kasi siya kasi sa second floor, third floor po ba yung agency dito ng Kinsey Agency. So, ayan nga po, dito na kami, nabot na kami ni tatay. So, syempre, nasa unahan pa rin siya kasi siyang nakakaalam. Alangan mag-uuna ako sa kanya. So, ito nga, may pinirmahan lang tayo sa agency at saka, yan po si Ma'am Melba. So, ayan, may inasikaso lang po tayo para sa exit visa. Yan nga,
nag-uunahan na si tatay. So, ayan, hinayaan ko lang siya. So, ayan, lagi natin tandaan, pag mabait tayo sa amo natin, lagi natin tandaan, babalik at babalik sa atin yung kabaitan nila. So, lagi lang tayo magtiwala at manalangin sa Diyos. Siya lang nakakaalam kung ano yung ikabubuti sa atin. Basta may malinis tayong puso, huwag tayo mag-alala, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Lagi natin tandaan, nandyan po siya parati sa mga taong may takot sa Kanya. Ingatan po natin lagi ang sarili natin. Ingatan din tayo ng Panginoon. Huwag natin pababayaan na mapahamag tayo. So, choice natin yon kung paano natin dadalhin yung sarili natin. Hindi tayo pwedeng tulungan ng iba kung hindi natin tutulungan yung sarili natin. Dapat talaga unahin natin yung sarili natin bago naman yung iba. So, kung abusado tayo sa sarili natin, sino tutulong sa atin? Siyempre, una, pag nandito tayo sa ibang bansa, lagi natin tandaan na hindi natin to lugar. So, tayo ang makikisama, tayo talaga ang gagawa ng paraan para makauwi tayo ng maayos sa pamilya natin. Mas masarap umuwi ng maayos kaysa naman yung uuwi ka na, sasabihan ka ng amo mo na no good ka. So, manatili po tayong mabuting tao para manatili po yung kabaitan sa atin ng mga amo natin. Pag mabait yung amo mo sa atin, wag natin abusuhin. Lagi natin tandaan, hindi pare-parehas yung tao. So, wag natin ikumpara ang sarili natin or wag natin ikumpara yung amo natin sa iba. Iba-iba po yung klase ng amo. So, lagi natin tandaan, pag mabait yung amo natin, maging mabait din po tayo sa kanila. Lagi natin tandaan, walang perfecto sa mundong ito. So, manatili tayong mabuti para hindi tayo mapahamag. So, masarap umuwi sa pamilya na may maayos na kalagayan. So, ayan nga po, salamat sa Diyos sa tiwala ng amo ko sa akin. So, dahil sa kabaitan nila, so ayan, pinapauwi na nila ako ng maayos. So, manatili lang tayong mabuti at magiging maayos rin po lahat. Hindi man po pare-pareha sa mga kalagayan natin, manatili pa rin tayong maging maayos para hindi tayo abusuhin. Hanggang dito na nga lang po. Kung umabot ka dito sa videong ito, ay salamat po sa Diyos. Thank you for watching. Ingatan po naman tayo palagi mga kabayan.